Hello guys! So today magre-reply lang tayo sa ating mga subscribers and marami nagtatanong about sa position natin and also sa take natin today sa RFM Corporation. So kung titignan ko dito sa market movers natin ngayong araw, makikita natin na ang RFM Corporation ay yun nga, nandito sa top 25 top gainers na meron siyang 3.2% na gains as of today, no? So ito yung bibigyan natin ng focus. So makikita nyo naman dito sa ating research tool, itong kumpanya para sa akin ay nasa hold na as of the moment. So magiging transparent tayo dito sa pagre-review dito sa RFM kasi nga, as you may know, meron akong holdings din dito or ownership sa kumpanya. And as of today, ang aking ownership ay merong 77.67% na total unrealized gain, no? And halos 30% yan ay nagagaling sa dividendo na nakuha ko dito sa kumpanya. Aside from that, because meron tayong ownership, talagang magiging transparent tayo dito, no? Yun nga, makikita mo naman dito, hold ako talaga dito sa kumpanya. Hold na ako dito. And during that time, no, nang time na nire-review natin ito, way back 2 years ago, ayaw ng karamihan, no, na reviewin nito, ayaw ng karamihan tignan nito kasi nga illiquid daw and sobrang liit ng kumpanya ito. Pero today, yun nga umaakit na ang presyo, doon na karamihan naman ang gustong reviewin itong company and gusto nang pumasok. So kung titignan natin kung ganito yung cycle na pag-analyze natin, mahirapan tayo maging profitable over the long run. So napakahalaga sa long-term investor, makabili tayo sa mababang presyo at alam natin dapat kung ano yung tunay na presyo ng kumpanya bago natin ito bilhin. Okay? So today, pag-aaralan natin ang information ng kumpanya, ang financial highlights and so on and so forth para magkaroon ka ng malawak na idea dito sa RFM. So isa sa kagandahan dito sa RFM today ay in terms of their financial highlights. Makikita mo naman dito na ang kanilang cash available today ay nasa 4.4 billion pesos. Samantalang ang utang ay nasa 997 million pesos lamang. So kung tutusin, in terms of this data, makikita natin na talagang sobrang liit ng kanilang utang na nakikita natin dito, no? And ang kanilang free cash flow ay nasa 1.5 billion pesos. It is very attractive para sa atin as a fundamental investors. Pero hindi nangangahulugan na kung magandang fundamentals ng kumpanya ay papasok na rin tayo. Hindi. Mas maganda na makuha natin ito sa mababa na presyo. Okay? Now, let's understand the cycle. No? Let's understand kung saan sila kumikita. Makita natin na marami din siyang mga pinagkukunan ng revenue. Nandiyan yung consumer business, institutional business, okay? And so on and so forth. And as we can see, ito yung mga competitors ng kumpanya. Makikita natin dito na maganda talaga ang positions ng RFM compare sa kanyang mga competitors as of the moment. Okay? And another is in terms of the revenue over the 20 years, talagang lumalago ang kanilang performance. Pero hindi yan explosive no makikita mo dito. Okay? And over the years, over the past 20 years, mayroon lang siyang compound annual growth rate na 7%, which is very attractive na rin yan na 7% na compound annual growth rate. Maliban dyan, ang kanyang income ganun din. Over the long run, talagang sobrang ganda. Free cash flow ganun din. Maganda yung pinapakitang performance today nito, no? And that's very attractive din. Okay? So guys, no, itong makikita nyo yung financial data, ay makikita mo lamang ito dito sa ating website. And also, kung gusto mong gamitin yung approach natin kung paano tayo nag-i-invest, puntahan mo itong ating PSE Warrior Academy and then bigyan mo ng focus itong ating how-to and panoorin mo itong ating 12 episode dito. Dito merong structured video. So, more than 15 hours na nga itong ating videos na naan dito and nadadagdagan pa ito para magkaroon ka ng malawak na approach sa fundamentals ng kumpanya na paglalagakan natin. So yung experience ko for more than decades ay kinompress natin ito para magkaroon ka ng malawak na approach about fundamentals. Okay, so panoorin mo ito and huwag ka mag-skip ng isang video dito. Ating comment section ang ating website. Now, if we are going to focus sa dividend information ng kumpanya, kung gaano ba ka-sustainable ang kanyang dividends, nandito tayo sa ating dividend stocks tab. Ayan, dividend screener. Okay, and then hanapin lamang natin dito yung ticker symbol na RFM. Okay, so dito si RFM, ang kanyang annual yield ay nasa 7.7% nga.
meron siyang dividend na naibibigay na 39 centavo and meron itong um, 5.64% na average dividend yield over the past 5 years. So ibig sabihin, kung meron kang investment o nag-invest ka dito sa company ng 100,000 pesos, you gain 31,000 pesos galing lamang sa dividendo na ibinibigay ng RFM Corporation. And that's around 31.57% na gains galing lamang dito, no? And if we are going to see the full details of dividend information ng RFM, so makita natin dito over the past 15 years na pala nagbibigay ng consecutive. Ibig sabihin walang palyang nagbibigay ng dividendo itong RFM. If we are going to focus sa kanyang history, ayan, makikita natin dito na talagang sobrang ganda ng growth rate ng kanilang dividendo. Kung titignan natin kung gaano ba ka-safe ang kanilang dividendo na naibigay, tumaas yung kanilang dividendo compare sa kanyang free cash flow, no? So mas maganda sana makita natin na ganito ang separation. Mas malaki yung free cash flow kaysa sa kanyang dividendo na naibibigay. You have to remember na ang free cash flow ay merong 5 kaparaanan para gamitin yan. So paano paraan, di ba? Ginagamit ang free cash flow para magbigay ng dividendo, ginagamit ng free cash flow para mag-improve sa business, magbigay ng magbayad na kanilang utang and many more, no? Marami siyang mga pinagkukunan. So kung lahat ng kanilang free cash flow ay naibibigay sa dividendo, paano sila mag-i-improve ng ibang bagay? Okay, so yun yung tinitignan natin dito pag kung gaano ka-safe ang kumpanya. Now ang gagawin ko, puntahan natin itong research tool natin and hahanapin natin dito ang kumpanya kasi para mas maintindihan natin yung loob ng RFM. So kung gusto mong mahanap, kung gusto mong magkaroon ng confidence sa kumpanya na nire-research mo, puntahan mo itong research tool. Okay? And dito talagang hinimay-himay natin ito, no? Hinimay-himay natin ito para malaman yung business model ng kumpanya, para malaman kung ano yung growth driver ng kumpanya in the future. Okay? So, titignan natin itong RFM. Ito yung information na nakuha natin. Ayan, marami kang makikita dito. So, ang ginawa ko itong PDF para mas maintindihan natin. Katulad nga sinabi ko kanina, usually itong RFM ng medyo mababa pa yung presyo nito, walang bumibili, takot ang mga tao kasi nga illiquid daw, no? Pero today, na sobrang ganda ng performance, ayun na, nakikita na natin na ang dami na nagpapareview, ang dami na pumapasok because yun nga, nasa radar na nila in terms of technicals, no? Pero tayo as a fundamental analysis, of fundamental investors, nakaposition na tayo, no? And minsan kapag naando na tayo sa target point natin, na ibebenta na natin ito. Kung saan sila pumapasok naman. So, now, yun nga, karamihan kasi dati dito sa RFM ay pumasok kasi boring ito. Kung titignan mo, boring talaga ang business ng kumpanya. Okay? Pero guys, usually yung boring ng mga stocks, usually ito yung nakakapagbigay sa atin ng steady na cash flow, steady gains sa ating mga portfolio. Okay? Now, ano yung matutunan mo dito sa ating summary, no, ng ating research tool? So yung core investment thesis natin, why boring business like food staples provide stability and cash flow over hype. Okay? Malalaman mo dito. Another is business model. Ano ba yung engine ng kumpanya? Another is financial performance, dividend and cash flow, balance sheet strength, valuation and moat, risk and growth, portfolio strategy. So ito yung malalaman mo dito sa ating research tool na create. Now, next slide. Investment thesis natin. Cash flow is greater than excitement, which is very true. Paano? Kung titignan natin, yung non-negotiable demand kasi, yung food is essential sa atin, di ba? No matter what happened, tumaas o bumagsak ang presyo, tumaas ang inflation o bumaba, di ba? Kailangan natin kumain. Which is yung pangunahing produkto ng RFM. Naandyan yung flour, pasta, milk. So usually ito yung karamihan na binibili ng mga Pilipino regardless of the economy or cycles. Mapa-inflation man yan, recession, families still going to eat, no? At home or outside the home, di ba? Another is yung dual revenue demand, dual revenue engine. Ano ibig sabihin nito? So kung titignan natin, naka-diversified kasi din itong
RFM. So naandito kasi yung kanyang consumers, yung Selecta, Fiesta, Royal for household, and yung kanyang institutional for bakeries and food services. So nakikita natin na yung risk ay nakaka-spread or na-spread, no, sa pamamagitan ng ganitong strategy nila. Another is yung kanilang consistent margin. So if we are going to compare, no, yung margins ng kumpanya, maganda kasi nami-maintain nila yung 33% na margins, yung gross margin nila, which is very efficient, and also yung kanilang operating efficiency are very excellent. Even na nagkaroon ng inflationary environment during the 2020 and 2022, maganda pa rin. Kaya ako nag-invest dito sa kumpanya ito during that time. Another is yung resilience sa kanyang dividendo. Nang hindi pa natin nagagawa yung dividend research natin, nakita ko na maganda talagang performance ito. Even nagkaroon ng pandemic, no, maganda pa rin talaga yung naibibigay niyang dividendo, which is very attractive para sa akin. And also, para sa mga dividend investor din, no? Kasi nakapagbigay siya ng 4 to 6% na consistent na dividend yield sa kanyang mga shareholders. So, ibig sabihin, nako-cover niya ng maayos ang kanyang payouts. Okay? And dahil doon, nakakapagbigay din siya ng magandang buffer sa kanyang free cash flow. Okay? And also, makikita natin, kung tutuusin, wala masyadong utang itong kumpanya. Okay? That's a very excellent management. Another is meron silang fortress balance sheet. Okay? Yung kanilang net cash position, yung cash reserve ng kumpanya, again, ay nasa 4.4 billion pesos. So, excess siya. And yung kanyang debt lamang, yun nga, wala pang kung titignan natin, nasa 1 billion pesos lamang. So kung tutusin, kayang bayaran ng halos 4 times ng kanilang cash available, ng excess cash ng kumpanya. Hindi pa natin dito sinasama ang kanilang free cash flow. That's a buffer, a big buffer para sa kumpanya. So ibig sabihin, kahit magkaroon ng error ang kumpanya, di ba, meron silang buffer to assess, no? Buffer to assess or to sustain their lifestyle kung tutusin. Kung ihampara natin ito sa ating personal na buhay, kaya nating masustain yung ating lifestyle today. Okay? Another is yung fair valuation. Pero dito kasi today, no, dito tayo magkakatalo kasi yung iba siguro sa inyo nasa undervalue ditong si RFM, pero para sa akin kasi itong fair value ko dito, nasa hold na ako dito. Pero although yes, meron pa rin kakaunting growth para maabot yung fair value, pero sobrang late na lamang. So mamaya itatopic natin ito. Now, another is yung business model. Yun nga, sinasawag natin na 2 engines na andyan yung consumer business. Okay, so ano nga ba yung mga K-brands nitong RFM? So naandyan yung Selecta Ice Cream, Fiesta Pasta, Royal Spaghetti, Selecta Milk, which is ito yung pinaka-favorite kong brand. Okay, White Kings Mixes. Okay? So dito guys, makikita mo, usually, yung mga brand na andito, pangkaraniwan na meron tayo sa loob ng bahay. Especially ako, meron akong Selecta Milk lagi na hindi nawawala sa aking rep. Okay? So, kaya kilalang kilala ko ang brand na ito. Okay? So, ibig sabihin, in terms of this, meron silang distribution channels kasi. So, extensive yung reach ng kanilang logistics. Okay, so kaya makaabot sa mga supermarkets, groceries, convenience stores, and also sari-sari stores nationwide. This is the advantage naman ng RFM Corporation. So this is the driven by brand equity and also marketing ng kumpanya. So ibig sabihin, yung kanilang revenue driver, brand loyalty, and frequency. Another is institutional businesses o business from B2B and food service naman ang ino-offer ng kumpanya, which is very excellent kasi yung mga ino-offer nila o yung mga ino-offer nila sa mga business and food service yung mga bulk bags ng mga flour, bakery ingredients, pasta for restaurant, and dairy solutions. So ito yung naman ng another segment na pinagkukunan ng revenue ng kumpanya. And yung target clients nga nila, syempre yung mga institutional, kanila mga product sa mga bakeries, quick service restaurant, QSR, and also industrial food manufacturer. Okay? So, ibig sabihin, ang revenue driver naman nila na ando naman sa volume and contract
stability. So this is why I like RFM Corporation. Even the 2020 pandemic, talaga naandito na ito sa akin. Nasa radar ko na itong kumpanya. And kung bakit nakaka-accumulate ako today, because of this business model. Okay? So bakit nga ba ito nagmamatter para sa akin as an investor dito sa kumpanya? Because yung diversification kasi ay nare-reduce. Yung risk na babawasan. If household spending slow o yung consumer, institutional demand bakery staples often remain stable. So kung titignan mo ito sa study na ginawa ko during that time, ibig sabihin ganito kasi nangyayari lagi. Kapag ang consumer spending bumabagsak, ang malakas naman ng demand ay yung mga institutional. So ibig sabihin, meron silang ang two growth engine. Okay? So nagpapalitan sila. Minsan magandang performance ng institution o institutional, doon sila bumabawi. Kapag minsan naman gumaganda yung consumer business nila, dito naman sila bumabawi. So ganito yung business model nitong kumpanya. Now, another is yung revenue growth, no? So dito makikita natin na sa 2024 pa rin tayo kasi yung 2025 wala pang annual report tayo na na-produce. So nandito tayo ngayon sa 2024. So if we are going to compare, no? During the revenue ng kumpanya noong 2020, nasaan na lang? 11 billion lang. 2024, 13.6 billion. So kung titignan mo, hindi gaano kabilisan yung pag-angat ng kanilang revenue katulad ng iba. Pero stable yan, no? Over the past 4 years, meron tong 40% growth. That's around 8.8% compound annual growth rate. So kung titignan natin ito kanina over the long run, 'di ba? From 20 years, sobrang taas ang kanilang performance. Nasa 7% compound annual growth rate. Now, another is in terms of their institutional business, makikita mo rin dito na growing din from 2020 na nasa 3.9 billion to 5.3 billion pesos. That's around 34%. That's around 34% growth over the past 4 years alone and 7.5% CAGR. That's an excellent performance doon sa kanilang two engine. Okay? So yung takeaways natin dito, growth is driven by consistent demand ng staples rather than speculative ventures, providing a predictable base for the future or for their cash flows, which is I really like this kind of business. Now, another is yung margins and profitability. Okay? So, kung titignan natin, this is how I always analyze. Papansinin nyo, ganito lagi pag-analyze natin. No? So, in terms of their margin, makikita mo, 33% gross margin, operating 8.4%, net margin 7.1%. Okay? Yung kanilang income, makikita mo dito, yung previous nasa 1.27, today ay nasa 1.4 billion pesos. That's around 12.39% year-on-year na angat. Okay? So yung kanilang return on equity, nasa excellent kahit papano. 10.3%. Yung kanilang return on invested capital, medyo bumagsak ito ng kaunti ng nasa 7.13% na lang. Okay? Pero other than that, nada-justify pa rin naman ito ng kanilang cash available and yung kanilang utang kasi mababa lamang. Okay lang na bumagsak ang kanilang return on invested capital today because na-justify ng kanilang cash reserve. Okay? So, ibig sabihin yung 33% na gross margin, ini-indicate lamang ito ng strong pricing power relative to raw material cost, yung mga wheat, sugar, because shielding the companies from inflationary shocks. So, ibig sabihin yung movement ng mga materials na ginagamit ng company, yung raw materials, no, ay kayang-kaya, meron pa silang malaking buffer. So, yung kagandahan dito sa company. Okay, now, dividend strength and sustainability. Yun nga, katulad nga sinabi natin kanina, makikita natin na okay, nasa healthy situation ang kaniyang dividend na ibibigay. Now, puntahan natin itong cash flow, operations to free cash flows. So, if we're going to compare here, no, makikita natin na mayroong free cash flow na napuprovide itong kumpanya. So, yung kanilang last 12 month na free cash flow ay nasa 1.5 billion pesos. Okay? So, medyo lumiit yung capex nila noong last
12 months compare sa 2024 full year nila nasa 1 billion peso. So lumiit. Okay? So yung interpretation dito, RFM operating cash flow fully fund its capital expenditure with a massive surplus. So in 2024, only 30% of operating cash flow was needed for capex. Okay? And leaving 70% as a free cash flow to pay dividends and accumulate cash reserve. So this is the quality ng business na tinitignan natin today. Now another is balance sheets. Okay? So yung kanilang net cash position nga ay nasa 3.4 billion. Liquidity, yan, makikita mo yung cash compared sa debt, malaki talaga, no? And in terms of their debt to equity ratio, wala masyadong utang talaga na kinikita ito. Ibig sabihin, nasa fortress ito na malakas ang balance sheet. Okay, now dito na tayo magkakatalo sa valuation. So today, in terms of the historical PE ratio, ang historical average ay nasa 15.6 while the current PE ratio ay nasa 10.6 na lang. So dito, in terms of this, nasa overvalued ng 32% na itong company in terms of the historical. Now dito naman sa fair value, medyo nagkaroon ng error tayo dito, no, sa paglagay. Dapat 5.19. Ang current share price kasi kanina ay nasa 5.11. Okay? So dapat 5.11 to. So ibig sabihin in terms of target price natin nasa 5.19 compare sa 5.11, ibig sabihin nasa hold na talaga ang kumpanya, no? So ibig sabihin maliit na lamang yung chance para sa akin. Kung ako ibibili today, kaunti lamang yung magigain ko, no? Kasi kung titignan natin sa ating research tool, sa ating update talaga, makikita mo na nasa 5.19 nga ang ating fair value na. So ang ating current share price nasa 5.11 kanina. So dito, meron lamang na 1.64% na lang na gains ang company. So dito, magde-decide ako, no, kung i-hold ko pa ba ito. Kasi para sa akin, kung ako'y nakabili sa baba, nasa 77% ng aking capital gains or yung aking gains, i-decide ko na kung ibebenta ko ba ito pag naabot ng aking fair value or i-hold ko pa. And you have to remember na kapag lumagpas na sa fair value natin ang isang company, that's a risk na kung ipagpapatuloy pa rin natin ang pagbili. Or pwede naman tayo mag-take ng profit, kukuha tayo ng kurot sa company, and ipanglagak natin sa mga ibang business na nakikita natin ng potential. Pwede natin gawin yon. Okay, so balik tayo doon sa ating slides kanina. Okay, so nandito na tayo sa economic mode. Why RFM endures? No? So number one is yung scale economies, yung cost advantage ng kumpanya. Bakit? Kasi yung key assets nito, yung nationwide distribution network kasi ng kumpanya. And talaga namang maganda, no, kapag talagang nationwide yung pwede ka mag-distribute ng yung product kasi mas malawak at mas marami yung napuprodusan mo ng yung product. Okay? Another is yung brand trust. Yung brand trust, pag sinabi mong RFM Corporation, kilala yan. Decades of presence ng kanilang product dito sa Pilipino, yung talagang pinalaki tayo, no, ng product ng RFM Corporation. Another is yung counter positioning. Ito nakapag-provide ng health, pivoting to health-oriented and organic products ang ginagawa ng company today. So usually yung ginagawang strategy nila ngayon ay nagta-transition sila sa paunti-unti sa mga health conscious ng mga tao din. Okay? So ito yung ginagawa din nila. Another is, syempre, meron silang barrier to entry. So ibig sabihin, yung business model ng kumpanya ay mahirap i-replicate. No? It is difficult to replicate. So to replace RFM position, a competitors would need billions in capitals for factories, decades to build, supply chains, relationships, and massive marketing spend to break consumer loyalty. So this is the wide moat na meron ang kumpanya. Okay? Another is, syempre, hindi lamang tayo na andun lagi sa mga magandang bagay na mayroon ng kumpanya. Dito rin tayo mag-focus din sa key risk ng kumpanya. So ito yung mga nakita ko. Number one is, syempre, yung raw materials volatility. Bakit? You have to understand na mga ginagamit ng kumpanya ay flour, pasta, sugar, bread, di ba? Which is
volatile yan. Tumataas, bumababa ang presyo ng mga raw material. So, syempre kapag tumaas ang presyo, tumataas yung cost ng kumpanya. Kapag mababa, bumababa din yung cost. So, ito lamang yung titignan natin dito. Merong impact ito. So, malaki yung impact nito. Ibig sabihin, critical yung impact ng raw materials volatility. Okay? Kasi syempre, bago sila makagawa, kailangan nila ng mga raw materials. Okay? Another is competition. Syempre, marami din itong competition. Okay? And you have to understand na sobrang brutal ng competition pagdating dito sa mga food product, no? Kailangan nila na makuha ng malaking space sa mga shelf product against multinational and local players. So, ibig sabihin, nagkakaroon tayo minsan ng mga pricing powers, price wars, na para makakuha ng loyalty sa mga customers natin. Okay? And isa sa mga din ng advantage ng kumpanya kasi meron silang buffer kasi. Kaya maganda na meron silang pricing power din talaga. Another is yung consumer shift. No? Long-term shift away from sugarly. No? Kasi karamihan nga nagkakaroon tayo na conscious na yung mga Pilipino. Diba? Ayaw natin na masyado na matatamis na. Diba? Okay? So, ginagawa ng kumpanya, nag-innovate sila ng mga new products na para sa mga health conscious na tao. Another is macro and forex. Yung peso, katulad ngayon, yung pag-weak ng ating peso and the cost of imported raw materials, high fuel cost can impact RFM products. Okay, and also syempre distribution efficiency. Another is syempre ito, medium lamang to. Regulations. Usually today, wala namang masyadong ang regulation sa RFM. Pero you have to understand, minsan nagkakaroon ng strict pagdating sa food safety standards. You have to understand kasi pagkain. Talaga magiging stricto yung karamihan or mga institutional na nag-impose pagdating sa mga food products. Syempre, meron din tayong sugar taxes, and environmental labeling requirement. Nag-increase nito ng cost sa company and also syempre compliance cost. Okay? Another is yung growth driver. Dito naman tayo. Kung meron tayong maganda sa business, kung nakita natin yung risk na business, ano naman yung growth driver? Yung magpapalago sa company in the future. Ito na tayo, no? Number one is yung product innovation. Okay? So, syempre, naglalanch sila today ng mga healthier product, organic, premium food lines to capture evolving consumer preferences and higher margin prices para sa mga customers, no? And para din sa igagaganda ng business. So, yung key target nito, yung syempre yung mga health conscious market. Another is yung geographical expansion. Okay? So, ibig sabihin, new markets, kailangan nila, di ba, na hindi lang sa Pilipinas, paunti-unti, di ba, lumabas ng Philippines. So, tapping in new rapidly growing middle class across Southeast Asia where consumption's habit mirror the Philippines. Mas maganda na lumabas sila. Siyempre, yung katulad din sa atin na mas maraming mga consumers, no? Mas maraming consumers, mas malaki yung chance na mag-improve ang business. Okay? So, ibig sabihin na doon sa mga Asian middle class tayo. Okay? Another is e-commerce, digital channels. Siyempre, kailangan mas maganda today. Marami na yung mga Pilipino na nagso-social media. Even na mga matatanda, no? Meron na social media. So, kailangan nandun din yung presence din natin. Okay? Online groceries. Okay? Another is digital transformation. And also nga pala, no, sa digital transformation, siyempre, makita natin ang mga product din ng RFM, minsan nakikita mo sa Shopee na, Lazada, and many more, di ba? So, that's an innovation. Another source of revenue, yung mga pa nagkukunan din dyan. Okay? Tayo mag-focus today sa how RFM stacks up versus sa kanyang mga peers, no? In terms of their PE ratio, RFM, yun nga, 10.61 times. Ang peer average, yung average kasi ng industry, yung food sector average ay nasa 18.5. So, ibig sabihin, medyo cheaper ang RFM compared sa industriya. Yung free cash flow, mas superior ang kumpanya,
13.9% na free cash flow yield. Samantalang average lamang ay nasa 4.2. Napaka-superior ng kumpanya. Dividend yield, maganda rin ang kumpanya, mas mataas, 4.8. Now, in terms of their net position, napaka-safe ng RFM today compared sa competitors. Okay, in terms of valuation, makita natin yung RFM, in terms nga sector, so sobrang mas mababa ang valuation ng RFM today. Okay? Now, in terms of their management score, para sa akin, no, nagkaroon ako ng verdict din dito sa leadership nila. Meron akong A negative. Nasa excellent ang performance pa rin ng leadership ng RFM. So, kay attribute nito, nasa defensive side itong kumpanya. Okay? So, ang nakita ko, in terms of their operational discipline, maganda. Nasa A. Okay? So, kasi na effective yung kanilang pag-distribute, cost efficiency, napakataas, maganda. Na another, nakita natin in terms of their capital allocation, nasa A negative tayo. Excellent din yan. Very high yung kanilang dividend safety. Another is strategic outcome B+. Okay, nasa good pa rin naman yan. Kasi yung growth quality ng kumpanya napaka-solid. Hindi man siya sobrang kabilisan, 'di ba? Na double or triple digit over the long run, pero makikita mo dito na slowly but surely nag-aangat ang kanilang growth. Okay? Which is very excellent. Ibig sabihin, pagong ang paglakad ng kumpanyang ito. Pero, umaangat. Okay? So, another is yung portfolio rule and sizing natin. Paano nga ba tayo makakakuha ng magandang position dito sa kumpanya? So, you have to understand sa rule natin, sa defensive anchor natin sa portfolio, you have to understand stabilizing return during high volatility, low beta, prevents massive downturns when, kunyari, tech or growth stocks ay nagka-crash. Okay? So, ibig sabihin, ang gagawin mo dito, kapag ang commodity, lagi mo tatandaan, kapag ang commodity ay ito nataas ang presyo, di ba? Yung mga raw materials na ginagamit ng kumpanya, pumunta ka agad sa RFM. Tignan mo kung bumabagsak ba ang presyo nila. Okay? And kapag doon bumabagsak yung presyo, you can take advantage sa company. So, ganun yung gagawin natin lagi, no, kapag ganito yung mga sitwasyon. Another is yung gradual accumulation na sinasabi natin. So, mali ako nang nalagay dito, hindi dapat to peso cost averaging. So, ano tayo dito? Smart cost averaging dapat tayo, no? Kasi yung peso cost averaging, no matter what the price, bili lang tayo ng bili. Ang ginagawa kasi natin, kung undervalued ng kumpanya, doon lamang tayo bibili. Kapag overvalued, huwag kang bibili. Okay, ganun lamang ginagawa natin. So, and also you have to understand na huwag kang mag-allocate ng more than 20% sa isang kumpanya lamang o sa isang sector lamang ng iyong portfolio. Kunyari, okay? So, kunyari, meron kang portfolio. Ang isang food sector na meron ka sa iyong portfolio, nagko-consume na yun ng 40%, diba? Mas maganda na mag-trim ka na dyan para, diba, to diversify and also to minimize the risk. Okay? So, itong stocks na to, fit ito para sa mga dividend income investors. Okay? So, kung dividend investors ka, itong kumpanya ay fit na fit para sa'yo. Para sa mga retirees seeking for cash flow, steady cash flow, kasi over the past 15 years, consistent siya nagbibigay ng dividendo. And nami-maintain niya yung 4 to 6% na dividend yield. And also, conservative para sa mga investors kasi pinaprioritize nila also yung capital preservation over hype. Okay? So, odds on targets natin, yun nga, commodity spikes, no? So, smart investor don't chase prices. They wait for temporary headwind or yung pagtaas o pagbagsak ng presyo to acquire quality at a discount. Okay? You have to understand this. Now, commodity spikes. When wheat, sugar prices ay sobrang taas, margin squeeze. Ibig sabihin, tumataas yung capital expenditure ng kumpanya. And the stock dips. Ito yung sasabi natin kanina. Okay? So yung action mo kapag ganito yung nakikita mo, accumulate. Kasi bumabagsak yung presyo niyan. For sure, bumabagsak yung presyo ng kumpanya. So ito yung ginawa nating strategy na bumabagsak yung presyo ng RFM. Kasi nakikita ko na nag-spike yung commodity. So, another is
market sell-off. So today, makikita natin na malapit na ito sa fair value na na-compute ko. So, kapag bumagsak ang company, okay, bumagsak sa ating buy below price, you can accumulate, okay? And also, if the PSEI drop ng more than 20%, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng panic selling kasi that's a bear market na kapag more than 20% yung binagsak ng ating PSEI. To take advantage sa mga company o sa mga stocks na ganito, tignan mo kung bumagsak rin ba ang presyo ng RFM. Another is margin compression news. Okay? So ano yung sabihin nito? Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng bad quarter ang isang kumpanya, 'di ba? You can take advantage. Okay? And halimbawa nagkaroon ng issues sa mga logistics nila, mga cost, 'di ba? You can take action. Focus on unchanged long-term demand. Okay? Ibig sabihin, huwag ka na magpapadala sa mga kwento-kwento ngayon. Tignan mo kung mayroon pa siyang growth trajectory. Okay? Okay, and you have to understand the long-term compound. Long-term compounding. So, yung base income, yung dividend yield nasa 4.6%, appreciation nasa 5 to 7%, and yung target returns ay nasa 9 to 12% annual CAGR natin. So, makikita mo dito, no, kung bumibili ka ng mga hype stock o mga hype lamang, nakikita mo dito, ito lang yun, yan lang. Pero kung ang binibili natin, like for example, itong kumpanya, over the long run, lumalaki ang ating kinikita. Bakit? Sa pagbibigay ng magandang dividend ng kumpanya, sa pagtaas ng presyo ng kanyang share price, di ba? Nakakatulong ito para ma-improve, mapabilis yung pag-angat ng ating wealth over time. Okay? And also, syempre, pwede natin gamitin yung DRIP strategy. Pero sa atin kasi, manual nating kapag nakakuha tayo ng dividendo sa kumpanya, ilagay ulit natin. No? Ilagay ulit natin sa company para mas lumaki pa ang ating makukuhang dividendo. Okay? So conclusion, para sa akin, ito na yung final verdict natin. So guys, this is not a recommendation. Okay? Dapat wala tong recommendation na to. Conclusion lang. So conclusion, para sa akin, wag mo akong gagayahin. No? Wag mo akong gagayahin kasi nakabili ako sa mababang presyo. Okay? Kung bibili ka ngayon, para sa akin, wag ka munang bumili. Hantay mong bumaba yung presyo nito. Hold ka muna. No? So, hindi ako bias sa mga analysis natin kasi yun nga, pera natin o pera mo yung mga pinaglalagak dito. So, mas maganda na magkaroon ka ng clear approach. Okay? So, yun nga, katulad sinabi natin, mali ito, no? Dapat 5 to. Okay, so katulad sinabi natin, 5.19 ito, and current price ay nasa 5.11. So, usually, nasa 3.69 ang kanyang buy below price dito sa kumpanya. So, sa pag-analyze natin ng kumpanya ito, nalaman natin na ang kumpanya ay cash generative. Strong cash flow yield, no? And fueling demand, dahil dito kaya nilang i-fuel yung demand ng kanilang dividends over the long run. And also, maganda yung moat ng kumpanya. Okay? And dividend supportive, no? Talagang kaya niya suportahan yung dividend na naibibigay nito. Okay? Kung ikaw naman ay mayroong pagmamayari nito, no, anong gagawin mo kasi malapit nito sa fair value natin? Ito ang gawin mo. Monitor the wheat sugar prices. And then also the pricing power, expansion ng kumpanya, and innovation kung meron silang ginagawa today. Bago matapos itong video na to, meron tayong action plan. Keep RFM on your high priority watch list for defensive rotation. Okay? Number 2 is set price alert. Diyan yung ating buy price para sa akin. Diyan yung aking buy price. Para pag bumagsak yung presyo dyan, you can accumulate. Okay? Another is reinvest your dividends para magkaroon ka ng compounding over the long run. Mas maganda na mag-invest ka kung ang habol mo dito ay dividend income. Okay, you can invest in 10 years. And nakita naman natin sa history, predictable ang business kasi ng kumpanya. Okay guys, so hanggang dito na lamang muna yung video natin about sa RFM and sa mga nag-request na review nito. And if you have stock na nasa utak nyo today and gusto nyo ipa-review kasi medyo nahihirapan kayong reviewin, comment down below para bigyan natin ng kasagutan yan. Guys, this is Peso Warrior, nagpapaalala, invest wisely, see you the other side.